Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baluyot. Taong 1959, San Ramon, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, nasa edad 14 anyos pa lamang si Baluyot. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay nila. Kaya naman lumaki siya sa simple at masayang pamumuhay. Mahirap lang sila. Ngunit lahat ng kailangan niya, malayang na ibibigay ng kanyang mga magulang. Wala rin sa kanilang nagkakasakit, kaya naman wala sila gaanong problema. Bukod sa ganoong sitwasyon, malayo rin ang kanilang pamilya sa mismong baryo. Sila ang katangi-tanging naninirahan doon, pero gusto nila ang kung anumang buhay na meron sila. Maliban sa palaging tahimik at payapa, wala rin silang mga tsismosang kapitbahay. Yon ang labis na ipinagpapasalamat ng kanyang ina, gawa ng kahit papaano, wala silang nakakaaway. Ayaw na ayaw kasi nito sa mga taong pakialamero, kaya konting puna lang rito, sigurado talagang magkakagulo. Bagay na siya namang iniiwasan ng kanyang ama. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit nanirahan sila malayo sa komunidad. Mas mainam na kasing nag-iisa, kaysa naman araw-araw, puro bunganga ang naririnig nila. At sa loob ng halos 2 dekadang paninirahan nila roon, naging maayos naman ang lahat. Akala nga noon ni Baluyot, hindi na ito magbabago. Pero lingid sa kanyang kaalaman, may paparating na kalbaryo. At nag-ugat ito noong may nakaaway ang kanyang ina habang nangyayari ang gapasan sa lupain nila. Isipin ninyo sariling lupa nila, pero pinagtatatalakan sila nung mismong magsasaka na nakikigapas lang. At ang rason ng taong yun, hindi umano pantay ang kanilang pagtingin sa mga trabahador. Napansin kasi nitong mas pinapaboran nila ang mga taong malalapit sa kanila, kaya naman agad itong nakaramdam ng galit. At imbis na ipagpatuloy ang trabahong napagkasunduan, pinaglulubog nito sa putika ng palay na pinagpaguran na nitong gapasin. Habang ginagawa yon ng magsasaka, paulit-ulit itong nagsasalita ng masasama laban sa kanilang pamilya. Kesyo wala silang isang salita, meron silang mga paborito, walang kwenta ang kanilang pagpapatrabaho at kung ano-ano pang mga bagay na sadyang hindi katanggap-tanggap. Ayon kay Baluyot, tatay niya ang unang nakarinig at nakakita sa pag-ieskandalo nito, kaya pinagsumikapan niya itong pakalmahin. Ang kaso lang, hindi nagpatinag ang magsasaka hanggang sa dito na ito napansin ng kanyang ina. Matapos nun, dito na nagsimula ang komprontasyon. Inaasahan naman ito nila Baluyot, lalo pat alam nila na merong iisang paninindigan ang kanilang ina. Dagdag pa niya na, di ito basta-bastang nagpapatalo, lalo na kapag tama ito. Palagi rin itong sinasabi sa kanila na kapag hindi mo sinuway ang mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Kaya hanggat meron kang pagkakataon, itama mo ang mga maling nakagisna ng kapwa mo. Hindi kailangan gumamit ng dahas sa kadahilan ng sapat na ang mga salita na lalabas sa iyong bibig para maitama mo ito. At ang ganun itong paninindigan ang palaging nagiging daan upang sila'y magkagulo. Makailang beses na rin yung pinag-usapan ng kanilang mga magulang pero sadyang hindi nagpapatinag ang kanilang ilaw ng tahanan. Kaya naman imbis na magtalo-talo pa, pinili na lamang nilang yon ay hayaan. Intindihan na lang kumbaga para maiwasan ang anumang uri ng hindi inaasahang kaganapan. Kaya naman nung nakita ito ng magsasaka, dali-dali niya yung kinumpronta. Walang kahit na sinong nakapagpigil hanggang sa magpang-abot na ang dalawa. At kung kailan pa nagkakasakitan na ang mga ito, tsaka pa lamang may pumagitang tao. Inilayo ng mga ito ang magsasakang yon, ganon din ang ginawa sa kanyang ina. Pag-alis naman ito sa lugar nila, agad nilang ibinalik sa kanilang pamamahay
ang nanay nilang nanginginig pa rin sa galit. Dahil dito, pilit naman nila itong pinayuhan na huwag na gaanong palalain ang insidente. Dagdag pa ng kanyang ama na, meron talagang mga ganoong uri ng tao, kaya mas maganda na sila na lang ang magpaubaya. Pero nang marinig nito ang mga payo nila, hindi yun kaagad nakinig. Ayon dito, walang karapatan ng magsasaka na sirain ang kanilang mga pananim dahil unang-una hindi naman nila yon pinaghirapan. Dagdag pa nito na, sariling lupa nila ang tinutungtungan nito, kaya wala itong kapangyarihan na sila'y sagutin ng pabalang. Matapos siyang mailahad ng kanyang ina, dito na nagsimula ang napakahabang istorya. Halos inabot na ng hapon ang naging argumento nila, kaya marami sa kanyang mga kapatid ang medyo nanawa na rin sa pakikinig. At sa halip na manatili ang mga ito, pinili na lamang nilang lumabas para magpahangin. Di na rin kasi iba sa kanila ang ganoong sitwasyon, kaya naman hindi nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, napansin ni Baluyot ang kakaibang kilos ng kanilang mga magulang. Kapag umaga nag-uusap yon ng masinsinan, at kapag hapon naman, parang meron itong pinagmamasdan. At habang tumatagal ang gano'n nilang kilos, tila bang kapansin-pansin ng mabilis na pangangayayat ng kanyang ina. Isang araw nagulat na lamang sila nang hindi na ito makatayo mula sa kinahihigaan nito. Napakahina na rin ang puso nito, tapos parang naghahabol na yon ng hininga. At ang mas masakla pa sa lahat, wala na itong nakikita at wala na rin yung naaalala. Basta, ang paulit-ulit na lang nitong sinasabi, humihingi yun ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Tuwing gabi halos hindi rin sila nakakatulog ng mahimbing dahil para itong nagro-rosaryo. Isipin ninyo tulog yun pero bumubuka-buka ang bibig nito. At ang mas nakakaalarma pa sa lahat, kung kani-kanino na nila ito pinatingnan, ngunit walang nakahula sa totoo nitong karamdaman. Hindi naglaon, may manggagamot na nakapagsabi na ang nanay umano nila ay kinulam ng isang makapangyarihang mangkukulam. At ang mangkukulam na yon, hindi gumagamit ng manika sa pagpatay, bagkus parang sa mga mambabarang ang estilo nito. At para mapatunayan yon ng albularyo, may sinubukan itong gawin sa nanay nila. Pagkuha nito ng pinausukang piraso ng kawayan, inusalan niya ito ng taimtim bago ilapat sa bisig nito. At nung lumapat na roon ang kawayan, halos magwala ang nanay niya. Gustong-gusto nitong alisin ang bagay na yon, pero dahil sa nakatali ito, hindi niya yun nagawa. Kalaunan pag-alis ng manggagamot ng kawayan, bigla yung tumahimik at paunti-unti nitong iminulat ang kanyang mga mata, kasabay ng pagwika nito sa kanila ng, "Pakiusap. Tapusin niyo na ang pagpapahirap nila sa akin. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya." Habang sinasambit yon ng nanay nila, patuloy lang yon sa pag-iyak. Maya-maya pa, nawalan na ito ng malay. Akala nga nila tuluyan na itong namatay, pero hindi pa pala. Dala ng pag-aalala, agad itong nilapitan ng albularyo para pulsuhan. At habang ginagawa niya ito, nag-utos na ito sa mga kapatid niya na kung maaari, kumuha ng lampara para mailawan ang balat nito kung saan nakalapat ang kawayang inalis niya. Pagkarinig naman ni Baluyot sa sinabi ng matanda, dali-dali niya itong sinunod. Nang makabalik na siya, agad itong sinindihan ng matanda, sabay lapit nito sa braso ng kanyang ina. Noong una wala naman sila roong nakikitang kakaiba, pero nang inilapat na nito ng husto ang lampara, dito nila napansin ang maliliit na uod na animoy lumalangoy sa loob ng sistema ng nanay niya. Napakarami na nito, at sa sobrang dami ng mga nilalang na yon, halos kalahating porsyento ng katawan ng kasalukuyan na nitong sinasakop.
Nang masilayan naman yon ng manggagamot, napatingin na lang yun sa kanila habang bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Ayon dito, huli na ang lahat para sa kanilang ina. Hindi na yun magtatagal at konting panahon na lamang ang ilalabi nito sa mundo. Ngunit bago yun tuluyang mamatay, dadanas muna ito ng katakatakot na pahirap. May mga pagkakataon din itong babalik yun sa normal upang magbigay ng panibagong pag-asa para sa kanila. Ngunit ang ganoong taktika ay pawang panlilito lamang ng nilalang na may gawa upang hindi nila yun mapagpasyahang patayin bunga ng awa. Mariin din itong inilahad na mas mainam at mas ipagpasalamat nito kung papatayin na nila ito sa lalong madaling panahon. Kayo na ang magdesisyon dahil kayo ang pamilya niya. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, yan na lang ang paraan na meron kayo. Mamili ka. Patuloy pa rin itong magdurusa hanggang sa mamatay? O tatapusin niyo na ang lahat habang maikli pa lamang ang kanyang paghihirap? Huwag niyo sanang kakalimutan na sino mang tao ang namatay sa karunungan ng isang mangkukulam ay kailan may hindi magkakaroon ng katahimikan kahit sa kabilang buhay. Paalala ng albularyo sa kanila. Nang marinig naman ng tatay niya ang sinabi nito, kahit labag sa loob nito nagdesisyon yung tanggapin ang pasya. Maging ito man kasi, aminado na yon ang hinihiling ng kanyang asawa. Halos isang buong araw din nila itong pinag-isipan hanggang sa sumapit ang gabi kung saan dito na naman ito nagsimulang magdeliryo. At sa sobrang awa ng kanyang ama, mangiyak-ngiyak yung naghagilap ng ulupong sa palayang nagapas na. Bandang 11:00 na ng gabi nang makabalik ito na meron ng daladalang ahas. Paghugot nito ng ulo, marahan niya itong inilapat sa braso ng kanyang kinakasama habang pahikbing umiiyak. At nung kumagat na yon, dito na sila nagsiiyakan. Punong-puno ng emosyon ng tahanan hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng kanilang ina. Matapos yung bawian ng buhay, tumahimik ang buong paligid. Napakatagal na namutawi ng katahimikan bago ito binasag ng ama niya. Pagsilay na pagsilay kasi nito sa manggagamot, di ito nagdalawang isip na muli ditong humingi ng tulong. At sa puntong yon, hindi panggagamot ang hiling niya, bagkus ay para hanapin ang nilalang na dahilan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Noong una tumatanggi pa ang manggagamot na kanilang kausap, pero dahil sa pamimilit nito, wala na rin yung nagawa kundi ang sumunod. Manoy, pinagkatiwalaan kita at sinunod ko ng bukal sa aking puso. Kaya sa pagkakataong ito, ikaw naman ang duminig sa hiling ko. Ama ka ng iyong pamilya at ganun din ako. Alam kong alam mo kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Wika ng tatay niya sa matanda. Nang marinig naman ito ng manggagamot, hindi na ito nakaimik. Pagyuko nito, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon sa kanyang naisip na plano. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dito na nito sinimulang kumuha ng bakas ng nilalang mula sa labi ng kanyang ina. At para naman maging matiwasay ang lahat, minabuti nila na patapusin na muna ang lamay at libing bago isagawa ang kanilang mga binabalak. 9 na araw at gabi nila yung pinag-isipan, kaya naman paghatid nila ng labi sa huli nitong hantungan, alam na nila kung ano ang kanilang mga gagawin. At sa pag-alis ng mga nakiramay, dito na sila isa-isang kinausap ng albularyo at ng kanyang ama. Ayon sa mga ito, kailangan nilang maghanda dahil hindi magiging madali para sa kanila ang mga susunod na mangyayari. Mariin din itong inilahad na iwasan nilang magpakakampante sa kadahilanang ang nilalang na kanilang kakalabanin ay mahilig mandamay ng mga walang kalaban-laban. Ito ang nagsisilbi nitong pagganti at taktika upang lituhin at pahinain ang mga kalaban niya.
Dagdag pa ng tatay niya na sa oras na may madakip sa kanila, magdudulot ito ng katakatakot na sitwasyon para sa kanilang pamilya. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, pinili na lamang nilang sumang-ayon. Nakakatakot man ang ibig iparating ng albularyo, alam nila na walang biro sa mga sinasabi nito. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lahat ng marurupok na parte ng bahay, pinagtulungan na nilang ayusin. Yung mga bintana, literal na pinako na nila upang hindi ito aksidenteng mabuksan ng nilalang. Isang pinto lang din ang iniwan nilang pwedeng mabuksan para naman masiguro ang kaligtasan ng mga taong mananatili rito. Nang may handa na nila ang lahat, dito na ibinao ng manggagamot ang iilan sa mga hawak nitong bato-omo na kalimitang panlaban sa mga mangkukulam. May mga inihip din itong usal upang masiguro na matibay ang pundasyon ng bahay. Hindi nagtagal, nang mapagtanto naman ng albularyo na ligtas na ang lugar, dito na sila nagsimulang magmanman at magtanong ukol sa mismong kinaroroonan ng nilalang. Alam nila na marami itong pamamahay, kaya naman naging maingat sila. Bawat tao ring nilalapitan ng grupo, sinisiguro nilang hindi magsasalita para naman hindi mabulilyaso ang plano. Ayon kay Baluyot, na pagkatapos ng napakaraming paghahanda at sakripisyo, nakilala na ng kanyang ama ang mangkukulam na tinutukoy ng albularyo. Huli na nang malaman niya na ang matanda pa lang yon ay bantog sa kabuuang lugar ng Camarines Sur. Marami na rin yung napatay na manggagamot, kaya pinangingilaga na ito ng mga albularyo. Sinasabi rin ng marami na ang nilalang na yon ay walang puso at dugong dumadaloy sa katawan nito. Marami nang nakapagpatunay ng ganoong kuro-kuro, kaya naman malaking porsyento ng mga taong nasa panig ng kanan ay naniniwala talagang totoo ito. Dagdag pa ng iilan, matagal nang nabubuhay ang mangkukulam at sa paglipas ng panahon, nagpapalit-palit ito ng pangalan. Nang malaman naman ni Baluyot ang tungkol dito, labis siyang kinabahan kahit hindi niya pa ito nasisilayan. Wala mang ideya sa mga mangyayari, inaasahan niyang hindi ito magiging madali na mapagtagumpayan. Di pa man kasi sa kanila nagpaparamdamang nilalang, masyado nang nakakabahala ang mga bagay at istoryang naririnig nila mula sa baryo. Makalipas ang isang buwan, natuntunan ng kanilang ama ang kinaroroonan nito. 2 araw na rin nila yung minanmanan, kaya hindi na ito gaanong nakakauwi sa kanila. Ayon pa rito na, nagpapanggap na isang manggagamot ang matanda, kaya araw-araw may mga pasyenteng dumadayo para magpagamot dito. Epektibo naman ang ginagamit ng nilalang na yon, subalit ayon sa kasama nilang albularyo, meron itong balik sa mga biktima. At kung hindi ito nagkakamali, ginagamit lang ito ng matanda para mapagtakpan ang pagkakakilanlan niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, medyo naging tagilid ang posisyon ng kanyang ama. Hindi nila ito basta-bastang masugod umaga man o gabi, dahil na rin sa kahit na anong oras dinaragsa ito ng mga tao. At para makalapit dito nang hindi sila natutunugan, kinakailangan nila ang tulong ni Baluyot. Ayon sa tatay niya, wala siyang ibang gagawin kundi ang magpanggap na pasyente. Bibigyan siya ng pansamantalang karamdaman ng albularyo na siya namang magsisilbing bitag para sa nilalang. Kapag kasi sinubukan niya itong gamutin, hindi lang malalason ang abilidad nito, bagkus ay papasok din sa katawan nito ang sumpa na nagkukubli sa karamdamang ibinigay sa kanya. Dagdag pa nito na, kahit isa lang itong sumpa, tunay pa rin ang lahat ng senyales ng karamdaman na kanyang mapapansin sa katawan. Dahil dito, kailangan niyang mag-ingat. At kapag kaharap na niya ang mangkukulam, siguraduhin niyang alam niya ang bawat salitang ilalahad niya. Sa oras kasi na siya ay magkamali, maaaring hindi na siya doon makalabas pa ng buhay. Nang marinig naman niya ang nais nitong ipagawa, halos mapalunok siya ng laway.
Hindi niya kasi sukat akalain na ganun pala kadelikado ang ipapagawa ng dalawa sa kanya. Teka lang, Tay. Hindi ba parang delikado naman yan? Tsaka, hindi ko naman gustong gumanti. Kayo lang naman na may gusto niyan. Kaya, bakit niyo ako idadamay? Hindi ba pwedeng maghanap na lang kayo ng iba? Alalang sagot niya rito. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, bigla itong humawak sa kanyang balikat, sabay sagot ng, "Maski man ako, anak, nag-aalala ako para sa'yo. Kaso lang kasi, ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan ito. Alam ko na hindi ka basta-bastang mapapaamin ng mangkukulam kapag nagkabukuhan na. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na malagay ka sa alanganin, agad kaming papasok para bawiin ka. Konting sakripisyo lang ang hihingiin ko sa'yo, alang-alang sa nanay mo." Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakasagot. Alam niya na kahit anong pagdadahilan niya, hindi ito kakagati ng tatay niya. Sa mga sandaling yun kasi, nakatuon ang atensyon nito sa kung papaano makakapaghigante. Bagay na nauunawaan naman niya. At kahit dehado siya, pinili niyang sumunod alang-alang sa kanyang ina. Pagsapit ng araw na napag-usapan, magkakasama na silang lumakad. Nang marating na nila ang baryo, agad na inalis ng manggagamot ang lahat ng bakas na kumapit sa kanyang katawan. Mag-isa na rin siya nitong pinalakad para naman hindi siya maging kahina-hinala sa mga taong kanyang madadaanan. Ayon kay Baluyot, na noong mga sandaling yon napakasama na ng kanyang pakiramdam. Akala nga ng kanyang ama, napakagaling niyang magpanggap, kaya naman hangang-hanga yun sa kanya. Pagdating niya sa bahay ng matanda, matyaga siyang pumila sa linya ng mga magpapatingin. 3 oras siya ritong naghihintay bago dumating ang turno niya. At nung makapasok na siya sa loob ng bahay, bumungad sa kanya ang maamong itsura ng mangkukulam. Puti ang mga buhok nito, tapos meron itong maamong muka. Nakasuot din yun ng krus, tapos yung bahay nito napakaaliwalas. Tila bang wala ka talagang mapapansin na kahit na anong bahid ng masamang presensya. Palagi rin yung nakangiti sa kanya, kahit yon ang kauna-unahang pagkakataon na nagkita silang dalawa. "Huwag kang mabahala, iho. Lumapit ka para matulungan na kita. Ipagpasa Diyos mo ang lahat ng nararamdaman mo, at sa pamamagitan ko, magkakaroon ka ng milagro." Pag-uwi ka nito. Agad naman siyang nagulat matapos niyang mapansin ang biglaang pagkakaroon ng siga ng mga kandila sa altar. Dahil sa pangyayaring yon, nakita niya ang itim na birhen na animoy lumuluha ng dugo. Nung masilaya niya ang bagay na yon, bigla siyang nakaramdam ng takot. Turo siya ng turo pero imbis na pansinin nito ng matanda, patuloy lang nitong tiningnan ang kanyang katawan. Wala na rin yung sinagot sa kanyang mga katanungan na animoy hindi mahalaga ang mga bagay na sinasabi niya. Maya-maya pa, bigla naman siyang nakaramdam ng panghihina matapos niyang mapansin ang pagsalat ng matanda sa kanyang mga bituka. Hindi niya maisip kung paano ito naging posible. Gawa ng unang-una, tiyan lang naman ang hinihilot nito sa kanya. Dala ng kuryosidad, agad naman niya yung tiningnan kung saan dito niya na nasilayan ang isang bilugang dila nito na nakabauna sa kanyang laman. At habang tumatagal yun doon, kapansin-pansin ang abnormal nitong paglaki. Yun bang parang may hinuhugot ito sa kanyang laman loob? Takot na takot man itong si Baluyot, hindi siya nakapalag sa ginawa ng matanda sa kanya. Dala ng matinding panghihina, paunti-unti nang dilim na ang kanyang paningin hanggang sa mawala na siya ng malay. Ngunit bago pa man tuluyang kumawala ang kanyang ulirat, may mga narinig siyang sigaw mula sa loob ng bahay. Tinig yon ng kanyang ama, pero kahit gusto niya itong lingunin, hindi niya na ito kaya pa. Pagbalik naman ng kanyang wisyo,
nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa lilim ng isang puno. Nasa ibabaw yon ng burol, tapos ang hangin doon, napakasarap sa pakiramdam. Unang beses niya itong naramdaman, at habang tumatagal ang kanyang pananatili rito, lahat ng memorya noong siya ay bata pa, unti-unting bumabalik. Hindi nagtagal, may mga narinig siyang tinig na tumatawag sa kanya. Kapansin-pansin na rin ang pag-alog ng kanyang katawan hanggang sa sapilitang mahila ang wisyo niya pabalik sa kanyang katawan. At sa ikalawang pagmulat noon ni Baluyot, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang masukal na kakahuyan. Gabi na rin noong mga oras na yon, kaya naman hindi niya gaanong namukaan ang kanyang ama at ang albularyo. Pagpabango naman ito sa kanya, dito pa lamang naging malinaw ang lahat ng mga sinasabi nito. Namukaan na rin niya ang tatay niya, kaya hindi na siya gaanong nag-alala. Matapos naman nilang makipag-usap, dito niya nalaman ang susunod nitong binabalak. Ayon sa albularyo, kumapit ng husto ang sumpa sa katawan ng mangkukulam, kaya mas mainam na sugurin na nila ito habang meron pa silang pagkakataon. Bahala na kung maging masama sila sa tingin ng mga tao. Ang importante, matuldukan nila ang pagpapakalat nito ng kasamaan sa baryo. Dagdag pa nito na, sila na ang bahala mula sa puntong yon, kaya naman wala na siyang ibang gagawin, kundi ang magmasid na lang sa mga mangyayaring kaguluhan. Matapos naman itong ilahad ang mga binabalak nila, inabisuan siya nito na huwag abusuhin ang kanyang sarili. Bukod sa hindi pa siya tuluyang magaling, nadiskubre rin ito ang pagkaputol ng iilan sa kanyang bituka. Marahil ito ang ginawa sa kanya ng matanda, matapos siya nitong pagalingin mula sa karamdamang iniinda niya. Nang marinig naman ni Baluyot ang sinabi nito, di na siya umimik. Punong-puno man ng pag-aalala, alam niya sa kanyang sarili na wala na rin siyang magagawa. Ang kinakailangan niya, maging malakas upang matupad ang lahat ng sinabi ng kanyang ama sa kanya. Matapos ang naging pag-uusap, agad namang lumakad ang dalawa. Paglayo ng mga ito, pilit namang gumapang itong si Baluyot patungo sa mataas na bahagi ng burol. Malapit lang yun sa bahay ng matanda, kaya naman nung makarating siya, kitang-kita niya ang kasalukuyang kalagayan ng paligid. At makalipas lang ang ilang minuto, pumutok na ang kaguluhan. Pagpasok sa bahay ng tatay niya, napilitang magsipulasan ng mga tao matapos nitong masilayan ang agarang pagpapalit anyo ng mangkukulam na nagbabalat kayo bilang albularyo. Habang umatras ito sa kanila, patuloy ito sa pag-atungal kasabay ng mabilis nitong pagdampot ng mga bagay na paulit-ulit nitong ibinabato. Sa sobrang pagwawala noon ng matanda, muntik-muntikan nang mawasak ang kabuuang bahay nito. Dahil sa pangyayari, napilitang lumabas doon ang tatay niya para protektahan ang albularyong kasama nito na kasalukuyang nagdarasal ng taimtim para mapagana ang sumpa na nakatanim sa sistema ng kanilang kalaban. Ito ang iniingatan ng tatay niya dahil sa sandaling mabuko nito ang plano nila, madali nitong mapapatay ang manggagamot. Bukod kasi sa wala ito sa sariling wisyo, di rin yun makakailag dahil kailangan nitong maituloy ang lahat ng kanyang mga nasimulan. Dahil sa ganoong sitwasyon, kahit wala itong masyadong nalalaman sa pisikal na kombate, buong tapang nitong sinugod ang nilalang at sa kanilang pagbubuno, nagmukha itong katawa-tawa para sa mangkukulam. Ni hindi na nga ito pinapatulan ng nilalang, gawa ng sa estado ng pakikipaglaban nito, wala itong tsansa na siya ay mapaslang. Hindi nagtagal, kampante nitong inagaw sa kanyang ama ang hawak nitong sandata kasabay ng pagwika nito dito ng, "At sino kang pangahas? Hindi mo ba alam kung ano ang ginagawa mo? Kahit magsanay ka sa loob ng 1,000 taon, hinding-hindi mo ko matatalo. Masyado ka pang bata para sa larangang ito." Pagkasambit nito ng mga kataga, hinati nito sa dalawa ang naagaw nitong sundang. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanyang ama,
Walang patid naman yung sumugod hanggang sa magtamo na ito ng malalalim na saksak sa may bandang tagiliran. Dumudugo na rin noon ang mukha nito, buhat sa paulit-ulit na paghambalos sa kanya ng nilalang ng malalaking tipak ng kahoy. Ilang segundo pa ang lumipas. Sa sobrang tindi ng pinsala ng tatay niya, hindi na ito nakabangon pa. Akala niya tatantanan na ito ng nilalang pero laking gulat na lamang niya nang muli itong sumugod, sabay dakot sa paa nito. 3 beses itong binalibag ng mangkukulam bago niya ito tuluyang bitawan dahil sa biglaang pag-usli ng mga puting liwanag sa kanyang katawan. Dala ng matinding pagkagulat, pilit itong kinontra ng mangkukulam gamit ang kanyang mga orasyon, ngunit sa kasamaang palad kinakain lang ito ng espiritual na lason na naitanim dito ng manggagamot. Hindi nagtagal, napaatungal na lamang ito ng napakalakas bago ito tuluyang naagnas. At sa isang kisap mata, bumagsak yun sa lupa habang mabilis na naglalaho ang kabuuan ng kanyang laman. Pagtama ng katawan nito sa mga bato, mabilis na gumulong ang mga kalansay nito na halos magkadurog-durog na. Matapos ang mga pangyayaring yon, lahat ng salot na nararamdaman nila bigla na lamang nawala. Tumahimik na rin ang buong paligid kung saan simoy ng hangin na lamang ang kanilang naririnig. Nang masipat naman ito ng albularyo, dali-dali nitong tinulungan ng tatay niya. Mabuti na lang agad itong nakalapat ng lunas, kaya naman kahit baldado, nailigtas pa rin siya nito. Ilang araw matapos ang pangyayari, kasalukuyan na rin noong nagpapagaling si Baluyot. 1 buong taon ang ipinagpahinga niya para lamang maisaayos ang mga bitukang nasira. Awa naman ng Diyos, walang nagbago sa kanyang kilos at mentalidad. Hanggang sa pagtanda ni Baluyot Pinuno, hindi na niya nakalimutan ang karanasan niyang yon. Naniniwala siya na ang mga nangyari noong gabi ay isa sa mga alaala na nagbigay ng leksyon sa kanya. At kahit papaano masaya rin siya na nangyari ito dahil yon ang naging daan para makuha nila ang respeto ng ibang mga albularyo. Lahat ay nagulat dahil sa pangyayaring yon, gawa ng hindi nila inaasahan na matatalo nila ang matandang bantog sa Camarines Sur na iniiwasan ng mga albularyo.